So next is I will be discussing about chapter 6. So first question, what is the difference between cost management and budget management? Provide examples to clearly explain how they are used in a project. Ang cost management at budget management ay magkaiba in terms of scope at focus. Ang cost management ay mas malawak sa process na kasama ang planning, estimating, budgeting at controlling ng lahat ng project costs para masigurado na ang lahat ng project ay within sa approved budget. Sakop din nito ang lahat mula sa pag-identify ng expenses hanggang sa pag-monitor at pag-adjust nito. Samantala, ang budget management naman ay mas nakapokus sa pag-allocate ng funds at pag-track ng actual spending para hindi ito lumampas sa nakaset na budget. So for example, sa isang HR training project, ang cost management ay kasama sa pag-estimate ng expenses tulad ng mga trainer fees, venue at materials at pagtiyak na nakakontrol ang lahat ng ito habang tumatakbo ang isang project. Habang ang budget management naman ay ang pag-budget ng mga pag-assign ng fixed amount. So, for example, ay 50,000 at pag-monitor ng gastos para masigurado na hindi lalagpas sa limit. Ipinapakita nito na ang cost management ay mas cohesive or mas comprehensive habang ang budget management ay mas focus sa paggamit ng allocated funds. So, next question is, why is cost management and budget management important in project planning? Explain how it affects project success and organization efficiency. So, mahalaga ang cost at budget management sa project planning dahil tinutulungan nito na magamit ng maayos ang mga resources at nasisigurado na matatapos ang project ng walang financial problems. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga overspending or cost overruns na pwedeng magdulot ng delay o failure ng project. Nakakapag-promote din ito ng accountability at transparency dahil lahat ng expenses ay properly na natatrack. Halimbawa, kung sa isang HR seminar ay may 60,000 budget pero hindi minomonitor ang gastos, pwedeng maubos ang budget sa materials at kulangin na sa speakers or pagkain na makakaapekto sa quality ng project. Sa organizational efficiency naman, ang proper cost management ay nakakatulong sa better decision making, pagbabawas ng waste at pagpapanatili ng financial stability. So overall, tinutulungan nito na ma-achieve ang project goals habang nasa loob ng budget. So, question number 3, discuss the pieces of cost management. How does each piece contribute to controlling project expenses? So, ang pieces ng cost management ay resource planning, cost estimating, cost budgeting at cost control. At bawat isa ay may role sa pag-manage ng project expenses. Ang mga resource planning ay ang pag-identify ng lahat ng resources na kailangan tulad ng tao, materials at equipment. Halimbawa ay ang pag-identify ng trainers, venue at supplies para sa isang seminar. Sunod ang cost estimating kung saan pinipredict ang gastos ng bawat resources tulad ng pag-estimate ng 25,000 para sa speaker fees. Ang cost budgeting naman ay pagsasama-sama ng lahat ng estimated costs para makabuo ng total project budget. So, for example, 70,000. Panghuli, ang cost control ay ang pag-monitor ng actual expenses at pag-compare nito sa planned budget. Para makita ang differences at gumawa ng adjustment, halimbawa, kung lumagpas ang gastos sa materials, pwede magbawas sa ibang areas. Lahat ng phases na ito ay tumutulong para maayos na ma-plan, ma-allocate at ma-control ang cost para maiwasan ang overspending. So, fourth question is, compare at least two cost estimation techniques when is each technique most appropriate to use. So, dalawang common na cost estimation techniques ay ang analog estimating at bottom-up estimating. Ang analogous
estimating ay gumagamit ng data mula sa mga past similar projects para i-estimate ang current cost, kaya mas mabilis pero less accurate. For example, kung ang previous HR training ay nag-cost ng 50,000, pwede itong gamitin bilang base sa bagong project. So, ang technique na ito ay best gamitin sa early stages kung saan limited pa ang time at information. So, sa kabilang banda, ang bottom-up estimating ay hinahati ang project sa maliliit na task na ini-estimate ang bawat isa ng detalyado at saka pinagsasama-sama para makuha ang total cost. So, another example is hiwalay sa estimate na venue, food, materials at speakers para mas accurate ang budget. May time-consuming ito para mas reliable kaya bagay ito sa complex project kung saan importante ang accuracy. And last question is, what are the common challenges in budgeting and how they can be addressed? Provide practical solutions on real-life or HR project scenarios. So, ang mga common challenges sa budgeting ay unclear project scope, inaccurate estimates, scope creep, at poor communication. Pero pwede ito ma-address gamit ang tamang strategies. Ang unclear scope ay pwede magdulot ng maling budgeting, kaya mahalaga na malinaw ang project goals at deliverables sa simula pa lang. Ang inaccurate estimates naman ay pwedeng ma-improve gamit ang historical data at reliable estimation techniques. Ang scope ay pwedeng magpataas ng cost kaya dapat may change control process para ma-manage ng maayos ang poor communication.